Opo, mapagpala at dakila po namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, halilis sa mga pagkakataon ito na kami po pinagsama-sama, pinagkatipon, upang sa muli, mahal na Panginoon, kami po makapagkain ng iyong mga salita na siyang kalakasan ng bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangurat panalangin ng aming minamahal na magulang siyong balal na misteryo ito, mahal na Panginoon. Kami po narito humingi ng habag, patnubay, na kami yung samahan, mahal na Panginoon, at bago ang lahat, kami po sama-samang dumadalangin, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkulang, mga pagkamali, mahal na Panginoon, hallelujah. Gawin mo po ang kapatawaran sa bawat saan, at sa aming pag-aaral, yung mga salita, buksan mo po, mahal na Panginoon, ang mga pangunawa ng bawat isa amin at siyong abang lingkod. Ako'y basahan lamang po, mahal na Panginoon, siyong balang harapan. Gamitin mong maging daluyan pagpapalang espiritual sa gabi ito. Na aming maunawaan yung masalita, mahal na Panginoon, aming maipamuhay para sa aming kaligtasan. Pagpalain pong bawat isa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Alisin mo po, mahal na Panginoon, mga hadlang, maging ang pag-aantok sa lahat yung anak aming sinasaway sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen, praise the Lord. Tayo po'y makaupo na po, mga minamahal. At sa mga oras na ito, praise God, hallelujah, at maghanda po mga minamahal yung ating po mga Bible readers, praise God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila, pagsamba ay aking po ipinaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Doble paggalang at pagrespeto sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at sa patuloy pong pag-alaala sa mga pangaral, pagtuturo ng ating minamahal na pastor, Evangelista Willie Estrada Almeda, at ng ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda, at ang pagbati po mga minamahal sa lahat ng Almeda children, praise God, at sa mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa inyo pong lahat mga minamahal, maging sa mga manunugtog sa lahat ng kabalikat sa gawain na ito, magandang ating gabi. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pakihanda po yung ating mga talata na babasahin mga minamahal. Unahin po natin ang Hebreo, Kabanatang 10, talatang 31, at itaas po natin sa 27. At ang pangalawa, Efeso, Kabanatang 5. Pakihanda nyo na po mga minamahal, sunod-sunod. Ikalawa, Efeso, Kabanatang 5, ang talatay 15 at 16. Pangatlo, unang Timoteo, Kabanatang 4, ang talata 1 hanggang 2. Basahin po muna natin mga minamahal ang unang talata sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kabanatang 10, 31 at taas sa 27. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 31, talon sa 27. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga salita ng malapay. Sabi dito sa ating binasa mga minamahal, kakilakilabot na bagay ang mawalay sa kamay ng Diyos na buhay. Bakit mga minamahal? Sapagkat sabi sa 27, praise God, sapagkat naghihintay mga minamahal, praise God, yung kapahamakan. Amen? Nalalamon, praise God, sa mga doon sa nawalay, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, ito po'y para sa mga Kristiyano. Amen? Na naglilingkod, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga na tayo po'y manatili na maglingkod, sumunod na may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung tayo po mga minamahal ay mawawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, na tayo po'y nakakilala na. Ang sabi dito mga minamahal sa ating binasa, sabi dito, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen?
Ito mga minamahal ay hindi para sa mga tao sana yan. Sa diablo ito mga minamahal. Pero kapag ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya o ang isang lingkod ng mahal na Panginoon, hindi tayo nagpahalaga sa paglilingkod, sa pagsunod. Tayo po'y humiwalay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinunod natin yung ating mga sarili, hindi yung kalooban ng mahal na Panginoon. At tayo'y nawalay sa Kanya. Sabi rito, isang kabangisan, nalalamon. Amen? Ibig sabihin, nakakatakot mga minamahal. Praise God. Sapagkat tayo po mga minamahal ay mayroon ng pangako na ipinagkaloob ang mahal na Panginoon na tayo po'y Kanyang mga anak, pinangangakuan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi natin ito pahalagahan, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang patutunguhan natin ay kapahamakan. Amen? Praise God. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po'y pinapag-ingat niya. Amen? Sa ating paglakad bilang Kristiyano. Para hindi tayo mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayan. Basahin po natin yung ikalawang talata. Efeso, Kabanatang 5. Sunod po yan sa 1 Timothy 4:1-2. Dito po sa Efeso 5, Kapitulo 15 hanggang 16. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga salita ng mahal na Panginoon. Paano po ba tayo mga minamahal lumalakad bilang mga mananampalataya? Pinapahalagahan po ba natin yung ating kaligtasan? Yung nagpapahalaga magsabing, praise the Lord. Amen? Yung nagnanais ng kaligtasan, magsabing amen. Lahat po tayo mga minamahal. Pero dito sa ating binasa, sabi dito mga minamahal, excuse po. Sabi dito mga minamahal sa ating binasa, mag-ingat nga kayong lubos kung papaano kayo lumalakad. Amen? Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Mag-ingat daw po tayo mga minamahal. Sa isang bagay mga minamahal, halimbawa mayroon tayong kagamitan, isang babasagin. Ito po'y iniingatan nating mabuti na hindi dapat mabasag sapagkat ito po'y napakahalaga na ginagamit natin at kapag ito'y hindi natin iningatan, nabasag, ang isang tiyak na bagay, ito po'y mawawasak. Amen? Mas higit yung ating kaligtasan. Sapagkat dito mga minamahal, nakasalalay yung buhay na walang hanggan na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, paano natin pahalagahan mga minamahal yung kaligtasan na pinangako ng mahal na Panginoon na mas mahalaga doon sa mga babasagin, mas mahalaga kaysa karangyaan, mas mahalaga kaysa kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Kung paano tayo nagpapahalaga mga minamahal sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay na pansarili natin mga minamahal. Amen? Pinapahalagahan natin yung ating pag-aaral, yung ating mga trabaho, para ano ang layunin mga minamahal. Kapag tayo pinagpahalaga sa ating mga trabaho, kikita tayo. Amen? Kikita tayo na salapi, magagamit natin sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Kung tayo pinagpapahalaga sa pag-aaral mga minamahal, praise God, pagpapalain tayo, bibigyan tayo ng karunungan, makakapagtapos tayo, magkakaroon tayo ng trabaho. Pero yun mga minamahal ay mayroong hangganan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito sa ating binasa mga minamahal, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, paglakad natin,
pagsunod natin, wala man tayo sa bahay-sambahan, pag-aplika natin sa ating buhay, yung ating mga napapag-aralan, kung papaano po natin ito iingatan, doon po tayo tinitingnan ng mahal na Panginoon. Kung papaano tayo lumalakad, kung pinapahalagahan ba natin yung ating kaligtasan. Amen? Kung yung ating bang pinag-aaralan, pinapahalagahan natin. Na kung papaano natin pinapahalagahan yung ating mga pag-aaral, naroon yung pagsusumikap natin, maaga pa, madilim pa, naghahanda na tayo. O gabi pa, hinahanda natin yung gagamitin natin sa pag-aaral, kinabukasan. Mahalaga sa atin yun, di ba? Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. How much more yung pagsunod natin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Alin ba ang mas mahalaga sa atin, mga minamahal? Yung ibang mga nagpapahalaga, mga minamahal, praise God, nagkakaroon ng magandang bunga, magandang resulta sa kanilang pagpalilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Minsan, mga minamahal, pagdating ng banal na gawain, mas naunawaan nila na napakahalaga ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Praise God, yung mga mananampalataya, yung mga Kristiyano, minsan, iniiwanan nila yung pag-aaral dahil sa araw ng pananambahan. Pero pinabayaan ba sila ng mahal na Panginoon? Hindi sila ginawang buntot, mga minamahal. Minsan, mas matataas pa yung kanilang grado kaysa doon sa mga kanilang kaklase. Siguro napakinggan natin, mga minamahal, yung isang youth choir na nagpatotoo. Amen? Ngayon, nakakarating kung saan sa ang bansa dahil sa pagpapahalagan niya, sa paggampan niya sa tungkulin, sa mahal na Panginoon. Amen? Pinagpala siya ng mahal na Panginoon. Yun ang nais ng mahal na Panginoon, na mas pahalagahan natin yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga dito sa lupa, mga minamahal na pansamantala nating makakamtan. Praise God. Pangalawa lamang yan. Everybody shout, praise the Lord. Naunawaan po ba natin, mga minamahal, yung sabi ng talata ng Mateo, kabanatang 6, ang talatay 33. Kung ating pong maunawa ang lubusan, mga minamahal, ang napakahalaga doon, yung pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nasabi doon, mga minamahal, unahin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa atin. Walang specific na bagay, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, hindi pa man natin hinihingi. Iniisip pa lang natin, alam na ng mahal na Panginoon yung ating pangangailangan. Amen? Kaya sabi dito, mga minamahal, ingat nga tayong lubos kung paano tayo lumalakad. Hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Na ating samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, pahalagahan natin, samantalahin natin, mga minamahal, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Binibigyan tayo ng lakas, mga minamahal, sapagkat kahit anong pagpupursige natin dito sa ibabaw ng lupa na makamtan man natin ang lahat ng naririto, datapwat kung hindi ipagkaloob ng malapit, wala tayong magagawa. Halimbawa, pinagpala tayo sa lahat ng bagay. Pero kung yung ating buhay nahiram sa mahal na Panginoon, yung ating lakas nahiram natin sa mahal na Panginoon, kung yan po'y kukunin ng mahal na Panginoon, may magagawa ba yung lahat ng ating pinaghirapan? Katulad sa mayaman, mga minamahal, lakamtan niya na lahat. Kaya ang sabi niya, wala na siyang ibang papaglagyan ng kanyang mga ari-arian ng kanyang mga inani. Ang ginawa niya, iginiba niya yung kanyang mga bodega na maliit. Mas nagpagawa siya ng mas malaki. Pero sabi ng banal na kasulatan, ikaw na haling na lalaki, sa gabi ito kukunin sa iyo ang iyong buhay. At ang lahat ng iyong pinaghirapan, mapapasa kanino kaya? Amen?
Pero kapag tayo po yung nag-impok, mga minamahal ng kayamanang panglangit, yung paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po'y napakalaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito, mag-ingat tayo habang tayo po'y binibigyan pa ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Praise God. Sundin po natin kung ano ay pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Amen? Ano ba yung mga pinagagawa sa atin ng mahal na Panginoon bilang Kristiyano? Siguro alam naman natin mga minamahal kung ano yung tungkulin ng bawat isa sa atin. Kung yung ba'y pinapahalagahan natin. Kaya sabi, basahin natin sa isang talata sunod, mga minamahal. At sundan po yan ng 2 Timothy 3, chapter 3, verse 1 up to 5. Dito po sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisipagtalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Amen. Palakpakan natin ang mga salita ng mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, kaya pinapag-ingat tayo. Napakahalaga ng pag-iingat, mga minamahal. Amen? Sabi dito, ngunit hayag sa mga na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw, sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. Ano po itong mga espiritong mga paghikayat? Ito hindi natin nakikita, mga minamahal. Dahil espiritu nga di ba? Pero ano yung mga espiritong mapanghikayat sa atin? Habang tayo po'y nabubuhay bilang Kristiyano, lumalakad pang araw-araw, ano ba yung mga espiritong mapanghikayat ngayon, mga minamahal? Ano yung padala ng kalaban para tayo po'y mawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? Napakarami, mga minamahal. Kalayawan ng laman. Mga gawaing makasanlibutan. Ito yung umaalipin sa isang tao, maging sa Kristiyano. Everybody shall praise the Lord. Amen? Ito yung mga panghikayat ng Espiritu, mga minamahal ng kadiliman. Ano ang iudyok ng banal na Espiritu sa atin, mga minamahal? Udyukan tayo, mga minamahal, na minsan, huwag kang dumalo. Udyukan ka ng masamang espiritu, huwag kang magbigay. Udyukan ka ng masamang espiritu, huwag kang magpuri. Udyukan ka ng masamang espiritu, huwag kang magsuot na may kabanalan. Bago ka pumunta sa eskwelahan, mag-lipstick ka muna, magpaganda ka muna. May mga Kristiyanong ganyan, mga minamahal. Mga espiritong mapanghikayat. Pagdating galing ng paaralan, oras ng gawain, huwag ka munang magmadali papunta sa sambahan, magsilpon ka muna. Di ba, mga espiritong mapanghikayat? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi po ako may sabi ng banal na kasulatan. Amen? Gagawa ng paraan ang dyablo para tayo po, mga minamahal, ay linlangin. Pero sabi sa ating binabasa, mga minamahal, mag-ingat nga tayo kung paano tayo lumalakad. Lalo kapag patungkol sa pagsamba, patungkol sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi nga doon sa ating mga binabasa ng mga nakaraan, magtutumulin tayo sa hangganan ng gantimpala. Ibig sabihin, mga minamahal, wala tayong kapaguran sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magmadali tayo. Sabi dito sa ating binasa, sapagkat ang mga araw ay masasama. Everybody shout, praise the Lord. Magi sa mga napapakinggan natin, mga minamahal, sabi dito, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen? Maraming mga aral, mga minamahal, na mapapakinggan tayo.
Ginagamit ang salita ng mahal na Panginoon, pero aral ng demonyo. Masakit pakinggan. Di ba? Marami tayong napapakinggan na mga ngaral, mga minamahal, mga nagdadala ng salita ng mahal na Panginoon, pero inililigaw yung pananampalataya, yung paniniwala, yung pakikinig natin sa salita ng mahal na Panginoon. Pero ang mga tunay na Kristiyano, alam niya ang nasa katotohanan. Amen? Ang nasa katotohanan, mga minamahal, mayroong prueba at ebidensya. Pero ang diablo, mga minamahal, nagpapakita rin ng mga tanda. Pero hindi niya kayang baguhin ang isang tao sapagkat ang diablo kailanman walang pag-ibig. Amen? Ang nais ng diablo, mga minamahal, ang isang tao ay mapahamak. Ayaw ng diablo na ang Kristiyano ay magpakainit sa ating pinakamamalapin sa paglilingkod. Ang nais ng diablo, igupo ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Pero sabi sa banal na kasulatan, kakilakilabot na bagay ang mawalay sa kamay ng mahal na Panginoon. Yun ang nais ng diablo, mga minamahal. Yun ang nais ng kalaban. Ang tayo po'y ihiwalay niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat tayo. At ano ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 13, ang talatay 5? Siya sa atin natin ang ating sarili. Tayo ang makababatid, mga minamahal. Tayo ang re-realize ng ating sarili kung yung bang ating pagsunod, yung ating pagsagawa ay angkop ba sa ating pinapag-aralan na ito bang ating ginagawa ay kaya tayong iligtas, dalhin sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung tayo po, mga minamahal, ay maglilingkod sa mahal na Panginoon, gawin na natin yung karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon. Sapagkat walang kalugihan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sabi na banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng Santiago, kabanatang 1, ang talatay 8, ang may dalawang akala, siya'y hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At huwag niyang isipin, sa 7, huwag isipin ng tao yun na siya'y tatanggap ng gantimpala. Di ba mga minamahal? Kaya ang nais ng mahal na Panginoon, ang tayo po'y sumunod ng diretso para hindi masayang, mga minamahal, yung ating paglilingkod. Baka isipin natin, mga minamahal, maliligtas naman ako. Isipin natin, kampante tayo. Naglilingkod naman ako. Lagi naman ako sumasamba. 3 beses sa isang linggo, mayroon na akong kaligtasan. Baka maging kampante tayo, mga minamahal. Pero kung yung ating ginagawa sa oras-oras, sa araw-araw, sa minuto, praise God, hindi kalulugdan ng mahal na Panginoon, mayroong pong hangganan yan, mayroong kabayaran lahat yan. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, hayag sa dalatdaam sa mga huling araw, tayo po'y harap sa mahal na Panginoon at lahat ng ating mga gawa, mayroon po yang kabayaran. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So, mahalaga, mga minamahal, na bagamat dumarating minsan na tayo po'y nanghihina, minsan wala pa naman perpekto sa atin, tayo po'y nagkakamali, tayo po'y minsan natitisod, minsan tayo po'y nagkakaroon ng mga problema. Dumadaan tayo sa pagsubok. Pero, mga minamahal, manatili tayong sumunod na may katapatan. Wala mang makakakita sa ating kapwa natin mananampalataya, mga mangangaral. Praise God, gawin natin yung kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi doon, mga minamahal, siya sa atin natin ang ating sarili. Kung tayo po'y nasa pananampalataya pa, subukin natin ang ating sarili. Sabi sa 2 Korinto 13:5, maliban na nga kung tayo po'y itinakwil na. Ibig sabihin, mga minamahal, kahit natin narito tayo, kaya ang backslider, mga minamahal, 2 klase. Yung backslider na totally nanumbalik siya, naglilingkod siya sa mahal na Panginoon, nakakilala siya, pero hindi niya natagalan yung mga pagsusumakit ng panahon. Tumalikod siya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Totally backslider ang tawag doon. Pero mayroong backslider, mga minamahal, na siya po'y Kristiyano, naglilingkod siya sa mahal na Panginoon, pero yung kanyang mga gawa, mga minamahal, bagamat narito siya na sumasamba siya, pero yung kanyang mga gawa, hindi pa rin kalugod-lugod
sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung ating pagsunod. Amen? Kaya mayroon po mga minamahal na mga Kristiyano, minsan hindi natin makikita. Tumatalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. At mayroong mga Kristiyano na patay sindi yung kanilang paglilingkod. Pero hindi tayo nagsasawa. Wala tayong ginagawa na o hindi natin sila hinuhusgahan. Ang ginagawa natin, ipinapanalangin natin, mga minamahal, na maunawaan lahat natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya basahin po natin, mga minamahal, yung sunod na talata. Pang-apat po yan. Sundan po yan, mga minamahal, ng unang Pedro, kabanatang 5, ang talatay 8 hanggang 10. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, sa mga sulat ni Apostol Pablo. Amen? Darating ang araw. Alam ng mahal na Panginoon, alam ng mga ni Timoteo, mga minamahal, na darating ang araw, sabi rito, sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib. Mga maibigin ang tao sa salapi. Nakikita natin ngayon, mga minamahal, kahit mga hindi Kristiyano, masigit sila. Ganon din sa mga Kristiyano, mga minamahal. Mapagmalaki, matuwain, masuwayin sa mga magulang. Siguro naman si Kristiyano, wala na nito. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kapag mayroon pa itong Kristiyano na masuwayin sa magulang, maging aware na tayo, mga minamahal. Dapat maging maingat na tayo. Kung tayo po yung masuwayin sa magulang, praise God, panahon na para baguhin natin yung ating pag-uugali. Amen? Sabi dito, mga minamahal, mga masuwayin sa magulang. Kapag hindi tayo masuwayan sa magulang, mga minamahal, hindi natin sinusunod, hindi natin iginagalang ang ating mga magulang. Praise God, napakahalaga yan, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Igalang natin ang ating mga magulang sapagkat siyang may pangako. Amen? Sabi dito, mga minamahal, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili. Amen? Kaya kahit grabe ng katinang ating mga kamay, mag-i-ML, pigilan natin yung ating mga sarili. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mapapahamak po tayo niyan. Sabi nung isang lingkod ng bayan, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Amen? Di ba? Totoo yun, mga minamahal. Huwag nating subukan. Masisira yung pagiging Kristiyano natin. Amen? Kung ikapapahamak natin, mga minamahal, alam na natin ikapapahamak ng ating pananampalataya, ng ating kaligtasan, bakit magpapatuloy pa tayo dyan, mga minamahal? Amen? Pinapaiwas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga ang kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Kung hanggang ngayon, mga minamahal, nananatili sa atin yan, ay naalipin tayo. Praise God.
Panahon na. Natalikuran natin yan para hindi malugi, hindi masayang yung pagkakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang sabi sa Hebreo Kabanatang 2, talatay 3? Paanong makatatanan tayo kung pababayaan natin ang ganitong dakilang kaligtasan? Kung pababayaan natin. Amen? Paano tayong magiging matagumpay? Kaya narito tayo mga minamahal, patuloy na nakikinig sa salita ng mahal na Panginoon sapagkat ito ang naglilinis sa bawat isa sa atin. Kung papahalagahan natin mga minamahal, napakalaking pagpapala para sa susunod. Pero kung hindi natin pahalagahan, sabi sa banal na kasulatan, isang kakilakilabot na paghihintay sa kabangisan ng apoy. Everybody shout, praise the Lord. Manatili tayong gising mga minamahal. Basahin po natin yung susunod. Unang Pedro. At sundan po yan mga minamahal ng Kolosas, Kabanatang 3, ang talatay 5 hanggang 6. Po sa unang Pedro 5, 8 hanggang 10. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal, ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Sa 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nagnanasa sa sanglibutan. Nanangasa sa sanlibutan. Nangasa sa sanglibutan. Sa 10, at ang Diyos na buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapakasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, be sober, be vigilant. Tayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Palagi siyang gumagala. Maging dito mga minamahal, narinda na. Kasama natin yan ngayon. Hindi natin nakikita. Dahil ang dyablo, sumasamba rin yan sa mahal na Panginoon. Amen? Narito yan mga minamahal, kasama yan, masamang espiritu yan. Humahanap siya ng masisila. Siya ang tagapagsumbong sa ating mahal na Panginoon. Amen? Wala siyang ibang ginawa ang umakyat manaog. Tinitingnan niya. Sino tinitingnan niya? Sino ang sinisila niya? Yung bang mga hindi mananampalataya? Hindi mga minamahal. Ang sinisila niya, ang hinuhuli niya, yung mga Kristiyano na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi rito, kayo'y maging mapagpigil, mapagpuyat. Nasabi dito mga minamahal, labanan natin siya. Sabi dito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapalakas at magpapatibay at ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Kasama natin ang mahal na Panginoon. Kaya anong katatakutan natin mga minamahal? Siya ang magpapatibay sa atin, siya ang magpapalakas sa atin, siya ang magpapasakdal sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang ating ipangangamba? Pero sabi niya, siya'y labanan natin. Pigilan natin yung ating mga sarili, kaya kahit grabe ng pagpupumiglas ng ating laman. Praise God. Pigilan natin mga minamahal. Sapagkat ano ang sabi ng aklat ng
Unang Juan, Kabanatang 2, ang talatay 15 hanggang 17. Praise God. Sabi dyan mga minamahal, sapagkat ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Amen? Lahat ng kalayawan ng sanlibutan, mga minamahal, yan po'y pakikipag-away sa Diyos. Amen? Kung maging kaibigan natin ang sanlibutan, tayo po'y magiging kaaway ng mahal na Panginoon. Kaya sabi dito mga minamahal, labanan natin siya ng matatag ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ang ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng tulog magsabing amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal, labanan natin siya ng matatag sa ating pananampalataya. Ano po ang sabi sa sunod na talata? Sa Kolosas. At sundan po yan mga minamahal ng Roma Kabanatang 12, ang talata ay 2. Dito po sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 6, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, at iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano ba yung mga sangkap mga minamahal? Praise God. Hindi yung mga literal mga minamahal. Yung ating mga gawa nanganga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapag taglay natin itong mga minamahal, praise God, ito po'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga minamahal, ay hindi lamang yung luluhod ka sa mga ribulto. Yung papasok ka doon sa mga gusali na may mga Diyos-Diyosan. Hindi lamang yun mga minamahal. Kapag mayroon tayong mga gawa sa ating buhay, may inaalagaan tayo sa ating mga sarili mga minamahal na hindi natin kayang talikuran, hindi natin kayang kalimutan. Iyan po'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan mga minamahal, diyan galit na galit ang mahal na Panginoon. Kaya sabi dito sa 7, sa 6, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Basahin natin ang Hebreo, ay ang Roma 12:2, at sundan po yan ang Hebreo Kabanatang 3, 12-14. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Dito po sa Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, at huwag kayong mag-isyayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Sabi diyan mga minamahal, huwag kayong magsiayon. Magsiyaon. Magsiyaon ba o magsiayon? At para mapatunayan natin mga minamahal, kung alin ang kalooban ng mahal na Panginoon at kaaya-aya at kalooban ng mahal na Panginoon. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Mag-iba tayo mga minamahal, baguhin natin. Yung mga kalayawan ng sanlibutan, mga minamahal, yung mga gawa ng ating mga katawan, tinatangkilik natin na hindi kalooban ng mahal, hindi kaya-aya sa mahal na Panginoon. Talikuran natin para tayo po mga minamahal ay pagpalain ng mahal na Panginoon. At upang mapatunayan natin kung alin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag ginawa natin yan mga minamahal, inuna natin yan mga minamahal. Praise God. Alam ng mahal na Panginoon ang ating mga pangangailangan.
Hindi pa man natin hinihingi, ibibigay na sa atin ng ating mahal na Panginoon. Patuloy yan mga minapangako, yan ang mahal na Panginoon. Praise God. Kaya ano sabi dito mga minamahal sa Hebreo? At sundan po yan ng Hebreo 4, 6 at 7. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka pa pag matigasin ang sino man sa inyo ng mga daya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen. Amen. Sabi rito mga minamahal, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya. Amen? Ano po ang ibig sabihin nito mga minamahal? Baka mayroon ka tayong kapwa mananampalataya na hindi gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. At tayo po'y mahikayat pa. Minsan mga minamahal, may pagkakataon na dahil sa over-closeness ang isang Kristiyano. Mayroon tayong kapatid kasama. Dahil sa magkalapit kayo, over-closeness kayo mga minamahal, minsan may ginagawa na siya ng masama. Hindi pa natin nasasawata at minsan tayo po'y nadadala pa. Di ba? Sabi dito mga minamahal, sa ating binasa, mag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos ng buhay. Amen? Minsan mga minamahal, nangyayari to. Minsan may kapwa tayo mananampalataya. Hindi natin siya mapaalalahanan dahil sa iniibig natin siya. Pero yung mga minamahal ay karnal na pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, mga minamahal, ng isang Kristiyano, kapag nakikita mong ang iyong kapatid ay nalilihis na ang kanyang pagsunod sa mahal na Panginoon, praise God, pwede nating paalalahanan sapagkat ayaw nating mapahamak ang ating kapatid sapagkat iniibig natin siya. Amen? Pero mga minamahal, paalalahanan natin siya na may pag-ibig. Amen? Hindi pwede nating basta na lang natin pagsalitaan. Kaya sabi rito, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. O hindi nga araw-araw yung ating ginagawa. Tayo po tuwing nananambahan sa isang linggo, 3 beses lang. Sabi nga dito, araw-araw, di ba? 3 beses lang tayo may pananambahan. Araw-araw pala ang sabi. Praise God. Ibig sabihin, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon palaging mamutawi sa ating isipan. Kaya ano ang sabi ni Josue sa 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyo sa iyong bibig araw at gabi. Hindi sinabing 3 beses sa isang linggo, araw at gabi. Ibig sabihin, palagi nating bulay-bulayin, isipin natin palagi ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi roon, upang ating masunod ang lahat ng nakasulat doon. Upang tayo po'y magtamo ng mabuting kawakasan. Amen? Praise God. Ano po ang sabi dito mga minamahal? Hebreo 4:6 at 7 at huling talata, Mateo 24:11, 12, talon sa 24 at talon sa 22. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway. Sa 7, ay muling nagtangis siya ng isang araw. Ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una,
Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. Sapagkat at ang mga pinangaralan ng unang ng mga bubuting balita ay hindi na nga kapasok dahil sa pagsuway. Kaya't yamang may natitira pa mga minamahal na ibang dapat magsipasok. Sino yun mga minamahal? Tayo mga minamahal na sa kasalukuyan, pinapangaralan ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Yamang may natitira pa. Yamang may natira pang ibang dapat magsipasok. Sapagkat yung mga naunang pinangaralan, hindi na nga pakapasok dahilan sa kanilang pagsuway. Kung tayo po mga minamahal, ay susuway, hindi rin natin susundin, matutulad tayo doon sa mga naunang pinangaralan na hindi na nga kapasok dahilan sa kanilang pagsuway. Kaya pinagpala tayo mga minamahal, di ba? Tayo ay muling pinangakuan ng mahal na Panginoon na may pagpasok sa buhay na wala hanggan. Yun po ang pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinapag-ingat tayo. Amen? Basahin natin ang huling talata, Mateo. Medyo napahaba na tayo mga minam. 24, 11, 12, talon sa 24 at balik sa 22. Dito po sa aklat ng Mateo 24, Kapitulo 11, versikulo 12. At magsisibangon ang maraming bulag na propeta, at kanilang ililigaw ang marami, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa 22, 24 mo. 24, sapagkat may mga magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Sa 26, 22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Amen. Palakpakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, maraming magsisibangong mga bulaang propeta. Ililigaw ang marami. Kaya dahil sa pagsaganang katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Naranasan to lahat ng mga tao mga minamahal. Minsan ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon lumalamig. Dahil sa mga mapanghikayat na espiritu. Mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Minsan mga minamahal, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan sa ating isipan. Nag-aalinlangan tayo. May napapakinggan tayo mga minamahal na mga magandang pangangaral na akala mo talagang totoo mga minamahal. Praise God. Ililigaw yung ating pananampalataya. Sabi nga dito sa ating binabasa mga minamahal. Praise God. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ibig sabihin mga minamahal, pati yung mga pinili ng ating mahal na Panginoon, praise God, pinipilit mga minamahal na mailigaw ng kalaban, ng dyablo. Amen? Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Pero sabi rito, at malibang paiklin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas. Datapwat dahil sa mga hirang, ay paiikliin ang mga araw na yaon. Amen? Dahil sa tayo pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya napatatagalin ang panahon. Babalik at babalik siya. Amen? Kaya sabi doon sa ating mga binasa mga minamahal, praise God, tayo po'y maging maingat sapagkat ang araw ay masasama. Kaya paiikliin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mga araw para mayroong laman, mayroong mga Kristiyano na maligtas.
Amen? Sapagkat pinipilit ng diablo, mga minamahal, na pati yung mga pinili, mga hinirang ay ihihiwalay niya sa paglilingkod. Amen? Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi, mga ingat tayo kung papaano tayo lumalakad. Praise God. Ingatan natin mga minamahal yung ating pananampalataya. Gawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Sundin natin, i-aplika natin sa ating mga buhay. Praise God. Hindi mabigat ang mga kautusan ng mahal na Panginoon. Kapag bukal sa ating mga kalooban na sundin mga minamahal, napakagaan. Sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At isang tiyak na bagay, mararamdaman mo ang mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo maisip saan nagmumula. Praise God. Sapagkat pangako yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tumayo mga minamahal, umawi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay hinirang. Pinili ng mahal na Panginoon. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya'y walang halaga, na walang dumarating na mga pagpapala. Tatalikod ka pa sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa madlang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatay. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatay. Paghihirap ba o pagsubok ang umahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag pa niya'y walang halaga, na walang dumarating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa Kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa madlang? Hallelujah. Ikaw ay pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang magampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatay.
ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya mga panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihatan. Ikaw ay hindi na pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya mga panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatan. Ang tawag pa dyan walang halaga, na walang dumarating na mga pagpapala. Tatalikod ka ba sa Kanya'y pinagagawa? Mabuting balita ay pahayag sa mata. Tatalikod ba tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Napakahalaga ng kaligtasan mga minamahal na Panginoon. Purihin ka Panginoon. Salamat, salamat Panginoon, sapagkat kami po'y muli mong hinirang para muli makapasok sa lugar niya. Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok mga minamahal. Pahalagahan natin yung pagkatawag ng mahal na Panginoon sa bawat isa. Bigyan natin importansya, bigyan natin halaga yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin isayangin mga minamahal yung pangako ng mahal na Panginoon sa atin na kaligtasan mga minamahal. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatan. Ikaw ay hindi na pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya magpanahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatan. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatan. Purihin ka aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat, salamat mahal na Panginoon. Hallelujah. At muli kang naghirang mahal na Panginoon para kami maligtas. Salamat mahal na Panginoon. Kaya sabi doon sa ating binasa mga minamahal, yamang may natitira pang hinirang para muling makapasok sa Kanyang kaharian mga minamahal. Sapagkat yung mga naunang hinirang mga minamahal, hindi sila nakapasok dahilan sa pagsuway. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal, tayo pinagpala niya. Tinawag tayo, ginamit sa Kanyang banal na ubasan. Sino tayo mga minamahal? Isa tayo mga makasalanang tao. Wala tayong halaga sa Kanyang harapan mga minamahal. Basahan tayo, basura tayo sa Kanyang harapan. Pero pinagpala, pinahalagahan tayo ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung mga naunang tinawag, hindi sila nagpahalaga. Sinuway nila ang kautusan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo na muling naghirang mga minamahal para hindi masayang. Huwag nating gayahin yung mga naunang sumuway mga minamahal para tayo'y makapasok. Magmana ng buhay na walang hanggan. Salamat, salamat mahal na Panginoon. Hindi man kami karapat dapat. Iyong kinahabagan, ginamit siyong banal na ubasan. Salamat mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama tayong magkaisang dumalangin mga minamahal. Upo, dakila at mapagpalad namin ang masalangin sa pangalan mo po, mahal na Jesus. Patuloy po kami nagsusumamaw sa iyo, mahal na Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang.
Saan mo man kami nakita ng pagkukamali, patawarin po bawat isa amin, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kami panghawakan, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, mahal na Panginoon. Siyong bala kaluban, siyong bala na ubasa. Samahan mo po kami, tulungan mo po kami, mahal na Panginoon, aming maisagawa ay yung mga kalooban. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng pananampalataya, katatagan ng pananampalataya, lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Lahat na mga ginagamit mo sa iyong banal na gawain, sa iyong banal na iglesia. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, bigyan ng karunungan, katalinuhan para muling mangamit. Sa iyong balubasan, panghawakan mo, mahal na Panginoon, anong mga problema ang tinataglay ng iyong mga anak. Lutasin mo, mahal na Panginoon, tulungan mo, mahal na Panginoon. Ano mga pagsubok pinagdaraanan, mahal na Panginoon, ito po'y mapagtagumpayan ng iyong mga anak. Panghawakan mo, mahal na Panginoon, manatili ang bawat isa sa amin sa paglilingkod na may katapatan. Pagpalain mo mga trabaho, hanap buhay, mga negosyo, pinagkakakitaan ng lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy po ipagkaloob ang katapatan sa lahat yung anak. Patuloy mo po kaming gamitin sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Pahiyan upang patuloy po maipalaganap ay yung banal na ebanghelyo. Maabot ang mga nasulusak pa ng mga pagkakasala. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, yung banal na gawain sa lugar na ito, mahal na Panginoon. Punuan mo, mahal na Panginoon, pangailangan ng iglesia. Mahal na Panginoon, dalangin namin siyo, Diyos, hallelujah. Maging ang mga beloved children, sa kanila pong pangangasiwa sa napakalawak mong gawain. Samahan mo po sila, tulungan, mahal na Panginoon. Lahat ng mga manggagawa, mga kapatiran, simula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda ng iglesia ito, pagkaisay mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Isa man walang mawalay sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Nais namin magkamit ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami, samahan, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa pangunat panalangin ng aming beloved pastor, maging sa lahat ng mga mag-ayon o sa mga nag-ayon, pasamahan mo at bigyan ng kalakasan, physical, higit sa lahat, sa spiritual. Tugunin mo, mahal na Panginoon, lahat ng mga prayer request ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito po sa dalangin namin sa pangalan. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Ipatong niyo po mga minamahal yung mga kamay sa parte yung mga karamdaman sa sabay-sabay po natin sa uwino. Upo dakilat pagpala namin ang masalangin sa pangalan po malapit. Sama-sama namin sinasabay. Di mo yung mga problema, di mo yung pag-alinlangan, di mo yung kawalan ng pananampalataya. Lumayas ka sa amin sa pangalan. Di mo yung mga panlupaypay, di mo yung mga pride, paghihina, panlupaypay, panlamig. Lumayas ka sa mga Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, di mo yung mga karamdaman, paghihina ng katawan, panlupaypay, panlalamig, cast out, cast out. In Jesus, Jesus. Tayo po tumayo, mga minamahal. Tumalon po tayo 3 beses, sabay-sabay. Huwag pong magbibiro, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal.